Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo dadalian ko lang itong ating vlog kasi dumidilim na guys at kumukulog na. Bubuhos ang isang malakas na ulan. So ang ating vlog for today's video, ang araw pala ngayon mga kasari ay Thursday, July 11, 2024. So ang upload po ng vlog na ito ay sa isang araw pa. Today is Thursday. So, Saturday pa ang upload nito. So, delayed po talaga yung vlog po natin. So, request po ito ng isang kasari natin na si Rizel Comota. Itong ating vlog ngayon. Medyo madami-dami siyang katanungan. Siguro balak niya mag-umpisa or mag-start ng isang sari-sari store. Kaya, ayun. Bago pala ako mag-start, dito sa mga katanungan niya, gusto ko lang i-shout out ang mga taga Polomolok, South Cotabato. May nagpapa-shoutout kasi pero walang nakalagay na pangalan, lugar lang. So ayan, shoutout po sa inyong lahat sa mga taga South Cotabato. So eto na po yung kanyang katanungan ni Rizel Comota. Pwedeng mag-request po paano po ba kayo nagsimula sa negosyo at magkano ang puhunan? Paano kayo kumikita at lumalago po ba ang negosyo nyo po? May challenge po ba kayo? Pasagot naman po, salamat. So, yan po yung kanyang katanungan. So, iisa-isahin po natin yan one by one para malinaw at pulido po yung pagkakasagot natin dito. So, ang tanong niya na una, kung paano daw ako nagsimula dito sa aking negosyo na sari-sari store. Siguro balak na ding magsimula ng isang maliit na tindahan or malaking tindahan. Wala akong idea. Siguro ganun nga. So, nagsimula ako sa negosyong to. Syempre, nag-isip tayo na gusto natin yung ganitong negosyo. So, paano tayo nagsimula? Syempre, puhunan. And then, mag-iisip din tayo kung saan natin itatayo yung ating tindahan. Pangatlo, saan tayo mamimili? Pang-apat, meron ba talagang mga bibili? Kung matao ba dyan or maraming tindahan? Ganyan yung mga iisipin natin sa umpisa, mga kasari. So, magkano daw ang puhunan? Sa pagsasari-sari store naman po, wala naman pong specific na puhunan. Marami po nagsimula sa maliit lang, kagaya ko, na 4,200 lang po yung panimulang puhunan ko. Doon lang po talaga ako nag-start way back 2018. Meron naman pong mga kasari natin dyan kapag napapanood ko yung story nila, nag-start sila 20 years na yung tindahan nila and counting. Nag-start lang sila sa puhunan na 1K. So wala pong specific na puhunan sa pagsasari-sari store. Basta meron maraming nakaka-inspire na vloggers na nagsimula lang sa mas mababa pa dun sa puhunan ko na 4,200 pero ngayon ay bukas pa rin yung tindahan nila at sobrang lago. So, kung may budget naman po kayo, why not, 'di ba? Magandang mag-start tayo sa malaking puhunan. For example, 100k. Medyo kompleto na nun yung paninda mo. Hindi ka na mahihirapan sa pag-iisip kung paano ko ba mabibili yun. Medyo matagal pa bago makabili ako ng madami-dami. Pero kung may budget po kayo, mga ganyang 100k, halos makukumpleto nyo na po yung inyong mga paninda. Pero, pakonti-konti. At least, meron kayo lahat ng items, 'di ba po? Titingnan nyo rin po kung ano yung mabenta sa lugar. Syempre, hindi naman po basta tayo bibili ng mga brand na hindi naman kilala or hindi naman nabibili sa lugar na yon. Syempre, iisipin din po natin yon. So, paano kayo kumikita? So, sa pagsasari-sari store, kumikita po tayo sa paraan na nagpapatong po tayo. For example, ang puhunan ng isang item ay 4 pesos. Magpapatong ka ng 2 piso or piso. Doon po kayo kumikita. Yung piso at 2 piso, yun lang po yung kita nyo. Hindi po talaga kalakihan yung kinikita ng sari-sari store. Lumalaki lang po yan kapag pinagsama-sama yung lahat ng kita. Kapag madami bumili, malaki ang kita. Pero kapag konti yung bumili, maliit ang kita. Ganun po yun. So, kumikita po tayo sa paraan na pagpapatong. Yun, yung mga porsyento. Depende po yan sa inyo kung 10%, 15%, 20%, ganyan. Depende din kung paano nyo nabili yung item. Kung kayo commute,
Yung iba, sinasama yung computation, yung nagastos nila sa pag-commute, dun sa item na mga pinamili nila. Yung iba naman, hindi isinasama. So, depende po talaga yun sa sari-sari store owner kung paano nila pepresyohan yung kanilang mga paninda. So, kung sasabihin nyo naman po kung lumalago po yung aking negosyo, yes naman po, lumalago po yan. Imagine naman po, 4,200 na puhunan, dun lang po ako nag-start. Wala pa po akong bigas, wala akong soft drinks, wala akong GCash, wala akong alak nung panahon na yun. Pero ngayon po, meron na po ako lahat ng yun. Kaya po masasabi ko na lumalago po yung aking negosyo. At makikita nyo naman sa dami na po ng aking napundar, siguro naman po masasabi ko na lumalago po yung aking negosyo. Marami na po akong nabili, madami na po akong napagawa, at yung sari-sari store natin, hindi naman masyadong kasamaan, 'di ba po mga kasari? So, talagang hard work lang po talaga yung kailangan po natin sa pagsasari-sari store business. Kasi kung wala po tayo nun, yung mga kaugalian na ganun, kung hindi ka masipag, hindi ka matyaga, wala po talagang kakahinatnan yung inyong itatayong sari-sari store. Kailangan dedicated po talaga tayo, hindi porket gusto mo yung dapat gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Hindi yung nakakita ka lang sa kapwa mo na, ay, asensado na, gusto ko rin ng ganun. Yung maiinggit ka, ganyan. Magnenegosyo ka dahil gusto mo, dahil passion mo. Yun po yung aking advice. And sa mga challenges naman po, syempre, sa pag-i-start ng sari-sari store, sobrang daming challenges. Yan yung sa pagpa-pricing, syempre, andyan yung i-compare ka ng mga customer, ganyan, sa ibang tindahan, kaya nahihirapan ka, paano ko ba ito pepresyohan yung tama, at meron naman akong tutubuin kahit papano. And pangalawa, yung kung paano ka makakahatak ng mga customer, kasi nag-i-start ka pa lang Sa una talaga, halos hindi ka pinapansin ng mga tao. So, talagang connected po yan sa pagpa-pricing natin. Kapag may ones na nagbili sa'yo at namurahan sa mga paninda mo, dadami na yan Mababalita na yan ng iba, ay doon mura, doon ka bumili, ganito, ganyan. Mapapansin mo, unti-unti na nadadagdagan yung iyong mga customer. Yan yung dalawang challenges. And pangatlo is yung mga customer na nagtatry mangutang. Alam nyo naman, nag-i-start pa lang kayo, hindi nyo alam kung paano nyo tatanggihan. Syempre, sa una, 'di ba, kayo pa ang tindera ang nahihiya kung paano nyo tatanggihan. Pero kapag nagtagal na po yan, makakaya nyo din pong tanggihan yung mga nangungutang. Kasi yung iba pong sari-sari store owner, like katulad ko, talagang pinipili ko po talaga yung mga pinapautang ko, yung mga good payer po, syempre mga kasari, para hindi maapektuhan yung ating sari-sari store at hindi mapunta sa pagkalugi. Di ba po? Number 1 kasi na nakakalugi is utang na hindi nababayaran ng mga customer na makukunat magbayad, at yung mga customer na nagkaka-amnesia, yung parang hindi na nakakaalala. So, yun po mga kasari, yung mga struggle and mga problem, challenges sa pagtatayo ng sari-sari store. Lalo na guys, kapag ang nangungutang is yung kamag-anak. And, ang hirap, diba, tanggihan. Nagagalit pa sa'yo minsan. Ikaw pa masama. Ikaw na ngayon nagpautang. Ganun po yung mga mararanasan nyo. And, ito lang po yung sasabihin ko. Sa pagsasari-sari store, kapag yung mga kamag-anak mo, hindi ko naman nila lahat parang mapapansin nyo parang hindi nakasupport sa inyo. Ganon. Hindi na, yan yung isa sa mga taong hindi susuporta sa'yo. Ang ugali nila is yung inggitera, ganon. Ayaw yung nakikita yung kamag-anak nila na umaangat sa buhay. So, yun, isa din po yun na challenges. Dalawa. So, ayan po, meron lamang pong bumili. At isa pa yung i-additional ko sa challenges is yung mga unti-unti nang dadami yung kakumpetensya mo. Kasi danas ko na po yan Yung, alam nyo mga kasari, dito sa area namin, ako yung kauna-unahang sari-sari store. Pero merong mga nauna, kaso sarado na. So, ako na lang yung natira
sa 2018 na year. So, unti-unti nang nagsusulputan, after ilang months, unti-unti na nadadagdagan, halos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na tindahan na po yung sumulpot. So, pang-7 ako. So, ganun po kadami yung mga nadagdag na sari-sari store, and I'm so thankful na nandito pa rin yung sari-sari store ko at bumebenta pa din. May kita pa din. So, talagang tiyagaan lang po at pasipagan po yan mga kasari. At syempre sa pagpa-pricing. Kasi yung mga ganyan, kapag sa una po talaga, affected tayo, lalo na kapag isa tayo sa kauna-unahan dun sa area nyo na tindahan. Tapos nakikita nyo, medyo mayaman-yaman yung magtatayo ng tindahan, ganyan. So kayo, parang maaano yung mapapaisip kayo, ganyan. So, wag po kayong mag-focus sa inyong mga kompetensya, sa mga sumusulpot na gusto rin magtindahan. Mag-focus lang po kayo sa inyong negosyo. Wag kayo masyadong pa-apekto sa mga nagsusulputan na tindahan. So, yun lang po talaga ang maipapayo ko. Sobrang daming challenges kapag nagtayo ka ng sari-sari store. Andyan yung magkakaroon ka ng kagalit. Susubukin din yung, alam niyo yun, yung pasensya nyo, ganyan, sa tao, sobra, yung mga emosyon nyo, ganyan, talagang may times na sobrang magagalit kayo kay customer, may times naman na halos mangiyak-ngayak na kayo kasi yung customer, ganyan, utang ng utang, ganon, tapos parang hindi nila alam na niro-rolling nyo lang. So, yan yung mga challenges na kakaharapin nyo po, Ma'am Rizel Comota, kung gusto nyo pong magtayo ng sari-sari store business. So, ayun po, sana nagustuhan nyo po yung sagot ko sa inyong mga katanungan at sana mapanood nyo rin po itong aking vlog ngayong araw ng Thursday. Upload po nito is Saturday. So, dito ko na rin po mga kasari tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!